Nagtumawid po kasi ng Hong Kong to extend my stay here in Macau. Well, anyway, let us again begin our fellowship with prayer. Like a little child, we come to a God dependent on Him of everything, of wisdom, of joy, of love. We come to Him asking Him to give us the grace that we need this afternoon, this morning. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, teach us, Lord, today. Give us the heart of a little child, dependent, teachable, humble, obedient. We need your heart, Lord, your heart that is meek and humble. That's what we are praying for this afternoon, so that our hearts will be fertile grounds for your words. Take away all things na magiging hadlang para malaya kang makapagtanim ng mabuting buto sa aming mga puso sa araw po ito. Dalangin namin ito ng may pagsuko sa pangalan mo Jesus at sa tulong ng panalangin ng aming ina na si Maria. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang hapon po ulit. Before, salamat po si Seni, bagamat medyo nasa dulo na po yung naabutan ko sa inyong sharing, papasalamat pa rin po sa inyong insight. Before we go to the gospel, I'd like to share two things that nito pong nakaraang mga araw ay narinig ko at napanood ko yung isa. First po, um, na narinig ko sa isang sharing ng isang pare. Sabi niya, tanong niya, what is a saint? What is a saint? Now, if I will ask you that, siguro may kanya-kanya tayong pananaw. No? Kung ano nga ba ang santo. Kung ibabase natin sa gospel natin, a saint is like a little child, a person that has a heart of a little child. Maaring a life of holiness or a life following Jesus, a disciple. No? There are a lot of definitions. Pero sabi ng para sa kwento niya, may nagtaas daw ng isang bata. Sabi niya, a saint is someone, is a glass who yung kung saan yung sunshine ay nagpa-pass through. Nag-isip silang lahat. Sabi niya, nag-isip kami, anong ibig mong sabihin? Tapos tinuro niya yung stained glass sa simbahan. Di ba, no? Sa simbahan, mga stained glass. Tama naman, mga picture ng santo yan. Then, lumalagpas yung liwanag. Ang sabi niya, sa lahat ng definition, that definition fits is actually the best definition of a saint. Ano yun? Walang sariling liwanag, pero yung pinapayagan niyang tumagos yung liwanag ni Kristo sa kanyang buhay. Yung kabutihan ni Kristo, pagmamahal ni Kristo, hindi niya inaangking galing sa kanya, kundi tumatagos lamang sa kanya. Hindi nga nagra-radiate, talagang nagpa-pass through lang. Hindi nire-reflect, talagang dumadaan lang. At kung naaalala natin, binabanggit din yun ni Pope Francis na charismatics are current of grace. Sabihin, daluyan lang ng biyaya ng Diyos. Sabi ko, nung nire-reflect ko po yun, o nga, no? Tama nga naman. Pwede ko bang ipagmalaki na nakapagpasensya ako or nakagawa ako ng kabutan and everything is grace. And when I begin to believe that everything is grace, then I begin to acknowledge na lahat na nagagawa kong kabutihan ay bunga lang ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ko. Pagkilos ng Diyos sa ugali ko, sa pag-iisip ko, sa pagsasalita ko, and then yung liwanag niya ang nagra-radiate. Tama talaga si St. Paul. So, talagang pwede nating sabihin pagka hindi nagra-radiate, tumatago sa atin. No, it is no longer I who live, but Jesus who lives in me. Nawawala na yung ating dilim, pagkat yung liwanag ni Lord ay tumatago sa atin. Amen.
And for me, that is very inspiring, no? That is very challenging, especially pagdating dito sa gospel natin. Yung gospel natin, nagtatanong yung mga apostol, sino ba ang pinakadakila sa langit? Ah, yung mindset nila, common mindset ng mga tao na ah, sino yung pinakasikat? Sino yung pinakamagaling? Maski nga, yung isang araw pinag-uusapan natin dito na bilang tao hindi natin maiwasan na namimili rin tayo ng gusto nating pakinggan, no? Ng gusto nating sundan, no? But ah, tao eh. Ah, meron din siyempre tayo na yung gusto natin medyo yung may mataas, medyo mas nakakalamang sa kabuhayan. And it is not bad. Gusto ko na pong emphasize, it is not bad. But if it consumes us, if our goal to serve is parang yung posisyon, o then something becomes wrong. Hindi na para sa glory ni Lord. Sinasabi ni Lord, hindi. Ang kailangan niyong tularan ay hindi, huwag niyong hanapin kung paano kayo maging mataas. Ang hanapin niyo kung paano kayo maging mababa. Naalala niyo rin siguro yung binabanggit ni St. John the Baptist. When Jesus comes, I must decrease so Jesus will increase. No? Very backward talaga yung hamon ni Lord eh. Hindi sinasabi ni Lord, gusto mong maging mauna, mahuli ka muna. Gusto mong mapatawad, magpatawad ka. Ang hamon sa atin lagi ay payagan si Lord maging mas malaki sa ating buhay, to be magnified in our life. That we become too small, that we become, invaluable. Wala nang halaga. Because only Jesus matters. Only Jesus is seen. Only Jesus is experienced through you and me. But yung pangalawang kwento ko po, um, napaiyak ako nito gabi-gabi. Nag-scroll lang ako sa Facebook, napanood ko, may isang, hindi ko alam nga yung pangalan ng nagtotok na pastor. Malaki siyang lalaki. And I really do not know him. Basta dumaan lang siya, then sabi niya, um, God uses extremely damaged goods. Yun yung title ng na-video ko na pala eh. God uses extremely damaged goods. Then, ang kwento niya about yung nanay niya who was a polio victim. At that time siguro, nung panahon ng nanay niya, wala pa yung gamot sa polio. Kaya and they were attending a church, sabi raw ng pastor, dumalaw sa kanila. Sabi ng pastor sa nanay niya, I am sorry to say this, but you can no longer attend the church. Hindi ka na pwede pumunta. Sabi niya, bakit? Kasi baka makahawa ka, may sakit ka eh. Sabi niya, hindi ka para sa church na ito, hindi ka magagamit ni Lord. Sabi ng nanay niya, sino ka para sabihin sa akin hindi ako pwede gamitin ni Lord? Sino ka para husgahan ang Diyos ko na dahil sa polio ko, wala akong magagawa para sa Diyos? Yung sabi ng pastor, she was around 5 or 6 years old nung nangyayari ito. And nasasaktan siya para sa nanay niya. Sometimes people, lalo na in authority, ako siguro yung pastor naman, nagmamalasakit sa kanyang kawan, sa kanyang church, baka nga naman makahawa. Pero yung rejection, pero yung the way siguro, hindi natin naiisip naiisip na may mga salita tayo na bagamat maganda yung ating intensyon, nakakasugat pa rin. Kaya nga ang ganda ng ginagamit ni Lord na halimbawa sa atin dito kasi bata lang. Kasi ang bata very innocent. Ang bata very submissive. Ang bata kahit makulit siya, hindi mo naman pag-iisip napakasamang bata. Hindi. Because yung innocence ng bata. Kaya nga I believe that when we have the innocence of that Spirit of God, yung salitang lumalabas sa atin,
builds up, not destroys. Restores, not damages. Ang ganda-ganda tapos sabi niya, tuloy ko lang po yung istorya. Sabi niya, her mom was crying for days, umiiyak. Then, one day, may bagong pastor sa different church, pumunta sa bahay nila, nagdaan sa house, nadaan sa bahay nila. Tapos, sabi ng bagong pastor dun sa nanay niya, alam mo, I'm praying for na magkaroon ng Sunday school for children. Sabi ng nanay niya, ako magvo-volunteer ako, pwede ba ako? Sabi ng pastor, oo, kaya lang wala pa tayong children. Sabi ng nanay niya, meron, dalawa yung anak ko, kaya meron na tayong dalawa. Sabi ng pastor na bago, sige, at naniniwala ako, diyan magsisimula ang milagro ng Diyos. The message for me dun sa ano na yan is the difference ng salita na nagbi-build up at salita na nagdi-destroy. One limits the power of God. One magnifies the power of God. It did not allow na yung sitwasyon, polio or whatever, limits the power of God. Sa totoo lang. Di ba? Naalala ko kasi yung mga apo ko. Mga apo ko, kung minsan natutuwa ako kung humingi eh. Daddy, gusto ko nito. Daddy, sabi ko, medyo alalay lang tayo sa medyo, pero hindi sila nahihiya manghingi. Hindi sila nahihiya na magsabi ko ng gusto nila. Kasi naniniwala sila na that yung hinihinga nila will provide it for them. Hindi sila nagsasabi, Dad, gusto ko nito, ito gusto ko. Hindi. Pero habang lumalaki, doon tayo kasi nagkakaroon ng timidity. But yung faith ng bata, talaga nagdi-declare, yung faith na yon should be our faith. A faith that kinikilala na kayang ibigay ng Ama ano man ang kailangan natin. Kaya nga total dependence yung bata is totally dependent. Hindi niya iniisip na, ay, baka walang pera yung tatay ko. Hindi ganun yung iniisip niya. Ako, baka gipit kami, baka hindi pa nagbabayad na. Hindi. Gusto niya bumili ng ice cream. Siya, bibili ako ng tatay ko ng ice cream. Mahal ako ng tatay ko. Yung faith na yun, faith like a little child that does not limit but expects the best from his father. Tuturo ko pa yan. Yung faith natin must always expect the best from our Father. The story goes yung dalawa lang, tapos after a while, sabi ng nanay, Pastor, samahan mo ako. Pupunta tayo dun sa isang bus company, manghihingi tayo ng bus. Sabi ng pastor, bakit tayo manghihingi? Kasi leading ni Lord. Yun yung gusto ni Lord, manghingi tayo. So pumunta sila, sabi nila dun sa may-ari, bakit kayo nandito? Sabi ng may-ari, kasi manghihingi kami ng isang bus para magsundo ng mga bata para umattend ng Sunday school. Tapos sabi niya nung may-ari, sabi niya, bakit ko naman kayo bibigyan? Kasi sabi ni Lord, ikaw nilapitan namin para bigyan kami ng bus. Habang kinikwento yun, I asked myself, meron ba akong ganong faith? Faith na narinig ko si Lord nagsalita sa akin and I will put it into action? Yung faith na, hindi yung manghingi, kundi mag-respond sa prompting ng Holy Spirit. Makipagpati ka na. Palagpasin mo na yan. Bakit hindi ka magdagdag ng offering? Hindi ba't panahon na ngayon na nakatanggap ka? I have asked that. Kung yung faith ko ba na nakarinig ng Word of God, I'm willing to respond agad, willing to act on it agad, or my faith still, teka muna Lord, di pa tayo ready, teka muna Lord, pag-pray muna namin kung ano sasabihin ng may-ari. Like a little child.
dependent. No, kaya nga, ah, baliktad na baliktad eh. Ang bata, yung, because of their innocence, hindi ka naman susunod eh. Hindi ka naman, although pag lumalaki, binabanggit ko na, pag lumalaki na yung bata, pag utusan mo, kunin mo naman yun. Kasagot, wait lang. Pero pag bata siya, wala. Kunin mo yan. Tatakbo ay, mga apo ko kasi takbo agad eh. Sabi ng may-ari, sige, one bus, one Sunday. Papahiramin ko kayo ng one bus, one Sunday. Sabi ng babae, nagpapahiramin mo na lang kami. Ba't hindi mo pa gawin two bus, two Sundays? Bakit? Kanya, usapan natin, isang bus lang hihingi niya, hiramin niya eh. Bakit ganon? Hindi. Two bus, two Sundays, and two drivers. Pati driver, ako pa magbabayad. Sabi niya, kasi ito yung joke eh. God uses extremely damaged goods, meaning you and me, it is not our past that counts. It is our willingness to surrender our present situation. Lord, may pinagagawa ka sa akin, hindi ko ito magagawa, pero alam ko, Lord, dahil sa kapangyarihan mo, and because you proclaim that nothing is impossible, I will act on it. Fast forward ko na po yung kwento. Sabi nung pastor, sabi niya, today, that man, yung may-ari ng bus, nagpapahiram siya ng 35 buses every Sunday at 35 drivers. Kaya yung mga bata sa buong county, sabi niya, uma-attend. And now there are 5,000 children listening to a woman who has polio. Well, matagal na yung video, of course, kaya yung panahon na yun. Gusto kong sabihin sa atin mga kapatid, na napaiyak ako doon kasi sometimes I felt na I am limiting my God. Lord, parang di ko pa kayang magpasensya kasi nasaktan niya ako eh. Nabastos niya ako, wala naman akong ginagawa sa kanya, nabastos niya ako. Tapos, parang kumilos siya, parang baliwala lang sa kanya, parang hindi siya naka-offend. Tapos, sasabihin mo, ako unang lumapit, parang hindi naman ganun, Lord. Ilang beses ba ako bargain kay Lord? Ilang beses ba ako compromise kay Lord? Ilang beses ba ako na, dahil ang ginagamit ko, hindi teachable heart, hindi humble heart, kundi a heart that is proud, a heart that is stubborn. Nung gabi yun, ang dami kong tanong, actually, parang late na ako nakatulog kasi na-challenge ako doon sa video that pinagdugtong ko nga doon, yung liwanag ba ni Lord tumatabi sa akin? Every time na kinokontra ko siya, or nagsasabi ko na hindi pa ako ready, o sinasabi ko na that time will come, papatawarin ko rin, or papagpapasensya ko rin. I've been asking a lot of things and, well, there are a lot, may nagawa naman ako agad, pero gusto ko hamunin yung sarili ko na, Lord, give me the grace I need to respond. Agad. Kahapon po sa radio program ng Love Flock, nabanggit sa kwentuhan namin, sa pag-uusap namin yung mga ibang panelists, sabi ng mga kasama ko, gusto mong malaman pag hindi ka humble at may pride ka? Sabi ko, sige, ano magandang palatandaan na hindi ako humble at ang kumikilos sa akin ay pride? Ang ganda ng sagot ng elder na, sabi ng sagot ni Brother D, pag defensive ka.
naku, pagkatapos ng Rachel, tumatakbo si Lord. Ilang beses ba ako naging defensive? Ilang beses ba na narinig ko na yung prompting, naramdaman ko na yung urging mo, pero my heart is not like a little child. Kasi defensive ako, nangangatwiran ako, nagdadahilan ako, nagtuturo ako. I'm blaming others. Ah, kaya na nagsisimba ako kagabi. Tapos nagulat po ako nung nabasa ko yung gospel to, like a little child. Sabi ko kagabi, Lord, turuan mo yung puso ko na tumugon agad ng walang teka-teka, walang compromise. Turuan mo ako. Ah, maraming akong experience na sumagot agad, but I'd like to look on my experiences na hindi ako tumugon agad. I like to share ang dami naming victories ni Lord in my life. But I also have to admit that there are also disappointing situations in my life that I could have been a child. Therefore, I could have done better. I could have responded better. Yan, sabi ko, ang ganda naman ng gospel today. Tapos ang kasunod ng gospel is yung, uy, mag-ingat ka, baka magkasala ang iba. Ingatan mo yung mga believers, magkatain ako po. Sabi ko, as a speaker, nung kami nandun, kasi naghiwalay po kami, kasama kasi ito na pumunta lang ako kanina. Naghiwalay kami. Tanong ako, habang nag-iisip ako, Lord, may na-turn off ba sa akin? Na imbis na nadala ko sa'yo, Lord, i-reveal mo naman sa akin para ma-repair ko naman yung wrongdoing ko doon. Ika nga, kung na-turn off siya dahil sa akin, bigyan mo naman akong pagkakataon, maayos yung maging daan uli ako para makabalik ulit siya. Lord, meron bang mga tao na nasaktan ko? At yung tingnan mo yung speaker na yun. Magaling niya magsalita pero hindi naman nakikita sa kanya. Meron bang ganun nagko-comment na hindi ko narinig? Lord, reveal mo naman. Kasi baka tama sila eh. Nasa mall ako doon sa Hong Kong kasi may binili po ako na ano ng kape. Ano, siyempre maraming tao. Palakad-lakad ako and I was praying while I was walking. And yung conviction ko sobrang lakas kasi may mga tao bang nagkasala dahil sa akin? Dahil naging komportable ako sa pagbibiro, sa pakikitungo. Uh, yung mga anak ko ba, nasaktan ko, kaya sila hirap magsimba. At ang tingin may anak ko ba, ang tingin sa akin, ipokrito ako kasi pagka nasa community ako, mabait, pero pag sa bahay, I was looking back into my life and I really have to visit the Blessed Sacrament para maramdaman ko yung ika nga, yung bulong ni Lord. Kasi yung bulong na yun ni Lord for me is so loud that it convicts me, pushing me to be better. I really hope that samahan niyo ako. No, hindi masarap sana kasing sabihin lalo tayo na tumatagal sa ministry. Masarap sabihin marami nang nabago si Lord, marami na akong napatawad, marami na akong nagawa. But it also helps us to reflect, Lord, anong area pa yung talagang kailangan ko? No? Ang ganda ng kasunod kasi yung mga taong nadapa, nagalit, may nakagalit ba tayo at nagalit siya? Ako na-share ko na sa inyo na kaya ako tumigil sa Facebook ng debate kasi naramdaman ko may nagalit, tumigil ako, hindi ko na ginagawa kasi convict ako eh. Bakit sa kwentuhan ba nakikipag-debate pa rin ba ako? Nakikipagtalo pa rin ba ako? Pinipilit ko pa rin ba yung gusto ko? Kasi yung little child, hindi pag pinagsabihan mo, opo, opo.
hindi na hindi na papalag, hindi na mangangatwiran, hindi na siya kaya nga tama yung binanggit magandang sukatan natin kung may pride ang puso natin, yung bang 'pag pinagsabihan tayo, defensive tayo agad. Gustong-gusto ko yung pagkakabanggit kasi tama, minsan hindi natin napupuna yun na defensive. Bakit akong tinitignan mo marami naman wow! Kaagad ako, na-realize ko agad Last Sunday, anniversary rito po sa Macau, anniversary, and we had a very beautiful praise and worship. Ang ganda na yung music, yung mga tao, the Holy Spirit was moving. Then people were, sabi sa ang ganda ng worship la. Nung lumabas ako, Lord, I know I'm weak. Paano ko sasabihin ako yun? Hindi ko pwede pagmalaki na ako yun. There are areas of my life I'm struggling. There are areas of my life I'm failing you. And yet, your Holy Spirit uses me. Kaya I was so happy, so blessed. Kasi kahapon naglinis kami rito sa shelter. Well, actually sila yung naglinis. Ang role ko, tagatapon ng basura. I was so blessed. Kasi back to normal, hindi na speaker. Hindi na yung pinapalakpakan ng, kasi maganda yung hindi na. Tagatapon lang ng basura. Walang reklamo. Kinikwento ko lang ito para makita natin po yung hindi ko po itinataas yung sarili ko na ginagawa, kundi gusto ko lang ibahagi na ang ministry po talaga natin ay hindi pa taas, kundi pababa. At habang pumapayag kang ibaba ka ni Lord, makita mo yung puso natin nagkakaroon ng compassion. Saan? Sa mga nahihirap, bumait. May kilala ka ba? Matagal na sa community, nahihirapang bumait. At minsan parang nakakainis na. Ang tagal-tagal na, ganun pa rin ugali. May siguro worker na, coordinator na, tapos ganun pa rin ang ugali. Pag pinababa ka ni Lord, ma-realize mo, compassion. Maiintindihan mo siya. Hopefully, mapag-aralang mahalin siya. Pag-aralang unawain siya. Kasi balik tayo sa little child, walang masamang tinapay. Kahit na yung kaawa niya. Wala, nawala. Wala, naputol. Wala. It is our 100 sheep, nawala yung isa, iniwan yung 99. Pinahalagahan yung isa. Kung minsan, yung isa na yun, yung pinaka pwede ko ba sabihin, sakit sa ulo. Pwede ko ba sabihin yung pinaka pwede lang, huwag na lang talaga siyang umatay. Yung mga tao na
Parang pag nakita mo, andyan na naman siya. Wala Wala tayong tayong kamalay-malay, kamalay-malay, dumating dumarating siya siya kasi kasi hinahanap hinahanap siya ni siya ni Lord Lord at at naghahanap naghahanap din din siya siya ng ng Diyos. Diyos. Baka, Baka yung yung mismong mismong tayo, tayo, ako, dahil dahil nahuhusgahan nahuhusgahan ko ko siya. siya, Baka baka ako pa yung nagpapahirap sa kanya lumapit sa Diyos. Hindi Hindi tagumpay ang ministry ko dahil umalis siya. Ang katagumpayan ng ministry ko pag nahikayat ko siyang lumapit sa Diyos. Sige Sige na, na, hindi hindi siya siya sumusunod sumusunod sa sa uniform. uniform. Sige Sige na, na, lagi lagi siyang siyang hindi hindi tama tama yung yung kilos kilos niya. niya. Oo, Oo, pero pero baka baka kaya siya kaya siya nagpupunta nagpupunta in her heart, in in his his heart. heart. He Is is longing longing for for the the love of love of God. God. Eh, E pas papasok si papasok si Rafi, Rafi, huhusgahan siya, huhusgahan siya, baka baka umalis. umalis. Hindi Hindi ako, hindi hindi karakter ni karakter ni Lord yung Lord yung kumikilos sa kumikilos sa akin. akin. Kasi Kasi karakter ni karakter Lord ni Lord naghahanap ng ng sugatan. sugatan. Gamitin ko lang. Gamitin ko lang. Ng Ng mga mga taong taong sakit sakit ng ng ulo. ulo. Yung mga Yung mga tao tao na na matitigas matitigas sa sa ulo. ulo. Yung Yung mga mga tao tao na na kumisang kumisang pabigat. pabigat. Baka Baka natagpuan natagpuan sila, sila kaya kaya sila sila dinala dinala sa sa atin. atin. Kasi Kasi inaasahan ni inaasahan ni Lord, Lord, meron meron tayong tayong sapat na sapat na pagmamahal, pagmamahal, sapat na sapat na pangunawa pangunawa para para matagpuan matagpuan nila nila ang ang hinahanap hinahanap nilang nilang kabutihan kabutihan at at pag-ibig pag-ibig ng ng Diyos. Diyos. Ang Ang gospel gospel natin natin is is beautiful. beautiful. Balikan Balikan ko ko lang lang po po yung yung ginamit ko kanina, yung word na word na extremely extremely damaged damaged goods. goods. I do I not do know not know about about you, you, but but what you and me are here not not because because we we are are good good goods. goods. Tama. Tama. Walang Walang damage. damage. Hindi. There's There's always a always a part part of of us that us is that is being being damaged damaged by by sin, sin of of others, by others, by experiences. experiences. And And pinili pinili tayo ni tayo Lord, ni you Lord, and you me and are me are here here to to boast that boast that God God chose chose me, me, not not because because I am I am worthy, worthy, but but because of because of His His mercy. mercy, So that so He that can He can use use me me to to look for look for those those who are who are also also extremely extremely damaged. damaged. He can He can use use me that me, that His His light light will will pass pass through through me me, so that so that people people will will tell tell yung yung mga mga damage damage din. will Will tell, tell, mabait mabait talaga ang talaga ang Diyos. Diyos. Kahit Kahit ganito ganito ako, ako, tanggap tanggap ako. ako. Just Just like you and like you me and have me have experienced. experienced. Tinanggap Tinanggap tayo, tayo, minahal minahal tayo tayo ng ng Diyos. Diyos. Backward Backward talaga talaga eh. eh. Ulitin Ulitin ko. ko. Backward Backward yung yung thinking ng thinking Diyos ng Diyos natin. natin eh. Backward. Backward. Bakit Bakit backward? backward? Kasi Kasi hindi hindi pataas, pataas, pababa. pababa. Kung Kung sino sino yung yung nawawala. nawawala, Tapos tapos yung yung 99 99 na na active, active, hindi niya hindi niya binibigyan ng binibigyan ng pansin. pansin. Bakit Bakit mas mas backward backward talaga eh. talaga eh. And And maybe maybe isa yung ba, isa ba, excuse me, na na maging maging backward backward na na rin rin yung yung isip isip natin. natin. Anong Anong backward? backward? Not to Not to seek seek our our own own glory, glory, but to but do to it do for it the for the glory of glory God. of God. Not to Not to seek seek yung yung mangyari mangyari yung yung gusto gusto natin. But But matutunan matutunan natin natin ipaglaban ipaglaban yung gusto gusto ng ng Diyos Diyos na na gawin gawin natin. natin. Gusto ng Gusto ng Diyos Diyos para sa para sa ministry ministry natin. natin. Gusto ng Gusto ng Diyos Diyos para para sa sa kabuuan ng kabuuan ng buhay buhay natin. natin. Madalas ang Madalas ang nilalaban nilalaban natin natin yung yung gusto gusto natin. natin. Pero Pero
like a little child pag pinagsabihan mo. Opo. Sana magkaroon tayo ng puso na opo. Tatay. Opo. Walang hindi defensive. Hindi nagtuturo. Let us say a short prayer po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. What can we give, Lord, to you? You who are perfect. Ano ba pwede namin pagmalaki? Ano ba pwede namin, Lord God? Isupo pa. Ngayong hapon na ito, Lord. Tinutupaan mo kami ng ibang uri ng kababaang loob na namumunga ng pagmamahal, pangunawa, namumunga ng pakikipagkasundo, ang unawa, lalo na po dun sa mga taong di namin gusto. Alam mo po, amin kami, Lord. Kulang po yung lakas namin para gawin yan at sundin. Kaya lumuyo po kami ngayong hapon na ito. Lumalapit. Sumusuko. Umaamin. Kailangan namin ang grasya mo. Kailangan namin ang Espiritu Santo. Kailangan namin ang pag-ibig mo. Lord, isang hamon sa amin, lalo na po kami na may mga sesyon sa community, may mga nagagawa sa community. Bigyan mo po kami ng puso mo, meek, humble, loving, forgiving. Lalo na po sa mga taong dinadala mo sa amin. Kung minsan ay nakakasakit sa amin. Lord, dagdagan mo pa ang grasya. Dagdagan mo pa ang pagmamahal. Dagdagan mo pa ang pagpapasensya. Dagdagan mo pa ang kabutihan. Ang kabanalan sa aming puso. Ikaw ang nakakaalam kung saan kami nagkukulang. Ikaw po ang magpuno nito. Palitan mo yung mga kung merong galit, palit. Kung merong influence, palitan mo, Lord, ng pagmamahal. Lahat ng tinatanggal mo na pangit sa puso namin. Palitan mo ng mga bagay na makakabuti sa amin at makapagpapalapit sa amin sa isa't isa at makapagpapalapit sa amin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus at sa panalangin ng mga anghel at mga banal, lalo na po ni Maria, aming ina. Sinusupo namin ito sa iyo. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. The Father, the Son. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na po, meron lang po ako mga around 10 minutes kung meron po kayong tanong at sharing. Amen po, Brother Rafi. Salamat po. Mga kapatid, limitado lang ang oras ni Brother Rafi. Sige po, meron po ba kayong gustong itanong? Sige po, tungkol po sa sinabi ni Brother Rafi. Hello po mga kapatid. Brother Rafi, nag-aano sila, nananamnam nila yung sinabi mo. Tunay naman po talaga. Very well said po. Opo, na pag ano po,
Malinaw po para sa lahat. Rapi ako po, saglit. Hello po, Brother Rapi. Di ba nadidinig mo yung detail of humility? Tandaan mo. Isipin mo yung lahat lang yan sa isa lang ang salita, ang pagpapatunay na may pride, ay kapag. Grabe yun lang. Pag-defensive. Grabe. Madali na magtanong sa sarili. Ano bro? Grabe. Tsaka maganda rin yung sinasabi, hindi mo maiiwas sa isang community. Tapos minsan ang tanong ko sa sarili ko, baka ako ba yun ang dating? Halimbawa, wala naman yung mahina ang contribution, tapos parang pinagmumulan ng mga sabi ko, minsan tanong sa sarili, ako paano ba yung nai-contribute ko sa community? Baka hindi na nalalaman. Pwede naging sarili ng pagkakasala at panghihina ng pananampalataya ng ating mga kapatiran. Di ba bro? Minsan hindi nagsasabi pero nasa kalooban ko yan. Nandiyan naman. Ang ganda pag nila yung sinabi. Grabe. Salamat. Amen po. Salamat po, Sister Pel. Tsaka yung halimbawa, paano yung kapatid na yan? Kung sino man yan, o ako man yun. Paano ko kaya ako dito sa community dito kung gagamutin ng Panginoon? Tapos pag ako'y magaling na, mapapakinabangan. Bro, ganun, gagawin ka bro. Amen. Salamat, Sister Pel. Meron pa po? Meron pa po ba? Kung wala na po, para si Brother Rapi makapag-ready. Wala mo ka na po. Gusto po, Sister Johnny. Brother Rapi, Sister Lina po ni Brother Fernand, kumusta po kayo? Mabuti po. Amen. Ako kami naman po dahil sa schedule namin sa work. Nandito lang po kami anong oras na is 10 in the morning. So meron kaming coffee break. Nag-transfer po kami ng trabaho. So medyo complicated po yung kapares noon na nakababad kami dito sa online. But aming pong puso, nakasigurado kaming laging nakababad sa grasya ng Diyos. Laging handang tumanggap ng mga biyaya para sa ating kapwa. Hindi man po nawawala man po kami dito. Pero palagi po kaming hindi nawawala ang puso namin sa pagmamalasakit sa kapwa, sa paglilingkod. Thank you po for your time. Thank you, brothers, for your prayer. Alam mo ba yung sabi mo minsan, Lord, na minsan pinanalangin mo kami. Sabi mo, Lord, gawin mo po kami mas mabait pa kaysa kahapon sa mga araw-araw sinasabi ko yan pag nawawala na ako ng, alam mo po, bilang tao, kahit tayo may pananampalataya, kahit gano'n, na ano tayo, yung pananalangin lang tayo, tapos after noon, after a few minutes, pag ikaw ay may naisip o may nasabi, aminado ako, hindi ako pwedeng tumanggi dahil ang Panginoon nakikita niya ang puso ng bawat isa na naniniwala sa Kanya. Yung bang ganun ako ka-sorry, napakalaki pong biyaya na yung minsan, yung every minute, sa araw-araw, nagkakasala tayong lahat, aminado tayo. Pero ganun naman tayo ka-sorry, Brother Rapi, na Lord, yung sorry po, kasi hindi ko naman po gusto talaga to. Nasasaktan ako yung gano'n, nag-iisip ako ng bakit. Instead na ako yung nasushoot ako dun sa mga aral na naririnig namin, sa mga preachers, sa mga kapatiran na pinipiyaan mo ng talento upang ibahagi sa amin. Ganun ka, sorry. Isang biyaya yung malaki na every time na tayo mayroong nagagawang sala,
Talagang ganun tayo nagsisisi. Ganun po tayo ka-sorry. Kaya naman po pag may puso tayong ganun, Brother Rafi, ngayon ko po sasabihin, pag may puso tayo lagi may pagtanggap, may pagpapakumbaba kahit tayo nagkakasala. Buhos po ang biyaya. Grabe. Kaya po lagi yung sinasabi yung pray nyo, Lord, patawad po. Gawin mo naman ako mas mabait kaysa sa kahapon. At saka salamat po sa biyaya ng puso na binigyan mo kami, pinayayaan ng puso namin na ikaw palagi yung pinipili namin sa lahat ng sandali kahit kami po ay nagkakasala. Salamat po ng marami, taus-puso, being our Savior. So thank you, Brother Rafi, yung pong time ninyo. Biyayaan kayo ng Diyos ng marami pang wisdom, ng time, help, para lagi po kayong makakasama namin, lahat po ng pamilya ninyo, lahat ng mga mahal nyo sa buhay. Hindi man niyo po kami nakakasama rito, hindi niyo man po kami naririnig ko kayo kasi nagsandali pumasok po ako dito sa dito sa room namin. Ayun po, narinig kami. Salamat po, purihin ang Diyos. Sobrang mabuti ang Diyos. Ano lang po kasi kami, naglipat na po kami ng work. Wala na po kami doon sa dati namin. Almost 20 years, Brother Rafi. Pero mabuti ang Panginoon. Sabi ko, Lord, nung ako po'y sobrang kababo, na lilipat kami after 20 years, nung puno ko yung mga anak ko, doon nakakaral, tapos may trabaho, and then, umalis na kami because of yung dahil lang health. So hindi na namin after many years in service, hindi na po namin kaya yung ganong kalaking responsibilidad. Yung bang pero sobrang kaba. Pero pag kinakabahan na po ako, pag malapit akong malaglag, bakit ba ako kinakabahan? May Diyos naman ako, may Diyos naman tayong lahat. Yung ganon, yung po ang biyaya na hindi natin po pwedeng tumbasan kahit na anong halaga Yung bang kami Diyos ako. Parang nagmimistula po kaming batang mag-asawa na bimbang pag nag-agawan na or nag-agawan kami na laro, di bale, ang nanay ko, ang tatay ko, may meron pang tinago, mas maganda rin ito. Ganun nagmimistula po kami bata na kahit na may mga failures, di bale, may Panginoon naman kami. Siya naman yung pong ganun. Salamat, Brother Rafi. Ayan, thank you, Sister Zoe. Kasi yung next one, Brother Rafi. Amen. Salamat po. Amen po. Salamat po, Sister Lina. Salamat po, Brother Rafi. Siguro po, okay na po yun. Salamat Okay na po. Very well said naman po yung inyong Salamat po sa mumuli sa uulitin. Salamat po. God bless po. Pagpalain po kayo. Salamat po, Brother Rafi. Amen po. Bye po.